Pag-usapan natin ngayon paano makatipid sa fuel dahil mahal nga ngayon masyado ang gasolina, mga diesel. So pag-usapan natin paano makatipid. So ang dagdag na ginagawa ko pa ay itong bagay na kumukulo na ito ay tubig. Okay. Ito naman may pinanggagalingan nito dito sa kabila. Hi, good morning. Welcome po sa ating Munting Channel. Ikaw man ay Pinklawan o DDS, welcome po. Saan ka mang panig sa mundo ngayon naroroon. Ang unang topic po natin ay patungkol sa basic inventions, yung kagamit-gamit sa pang-araw-araw. Minsan po ay na-feature na po tayo sa Rated K at na-feature din tayo doon sa Channel 25 sa Pambansang Almusal. Ang pangalawang topic po natin ay patungkol sa health, paano tayo maging healthy na walang gastos. At pangatong topic po natin ay patungkol sa entrepreneurship, paano tayo kumita dahil panahon po ngayon ng taghirap. At pang-apat na topic natin ay mga trending issues, kasali na rin ng mga politics dahil yan po ay mga bagay-bagay na nakakaapekto sa ating buhay. Kung ngayon ka pa lamang nakadaan dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click din ang notification bell upang ma-updated kayo sa ating mga bagong upload na mga videos. Pag-usapan natin ngayon paano makatipid sa fuel dahil mahal nga ngayon masyado ang gasolina, mga diesel. So pag-usapan natin paano makatipid. So anong system? So marami namang tinuturo diyan sa YouTube. So ngayon naman ating pang masyadong paigihan, pagandahan pa natin. So ito naman yung ating carburetor. So ito yung ating usual na alam na ina-adjust natin at saka yun naman sa pilot natin na setting ng air fuel ng idle kung wala kang load. Ito naman ang ina-adjust natin. Mayroon pa tayong pag-uusapan na isa. Ito mamaya, pag-uusapan natin itong bagay na ito. Paano tayo makakatipid dito. Yung dalawang butas ng carburetor. So ito, alam naman natin, ito yung pinaka main jet niya, yung butas, at ito yung para sa pilot. So kung i-inspect natin itong butas na ito yung dinodrawing ko, ito yung butas na ito na pangalawa, didiretso ito sa likod hanggang dito sa adjustment dito sa screw na ito. So habang naka-minor ka lang, naka-neutral ka, itong main na itong sa gasolinador mo na ito nakababa, kaya nakatusok ito sa butas. Kaya ang gumagana lang na fuel ay itong sa pilot jet na ito. So ngayon, kung kulang sa hangin ito, ganito, kung kulang sa hangin, kung halos sarado ito, maaring hindi makapagsabog, hindi makapag-atomize yung fuel mo dito. Baka dito lang sa malapit lang siya lumalabas kasi kulang sa pagsabog, kulang sa boilo ng hangin. So konti lang ang hangin, ang fuel mo diretso. So rich ang mixture mo, maraming fuel, konti lang ang hangin. Kaya ang andar ng makina mo palyado or mamamatay. So ngayon, kaya kailangan habang naka-minor ka, maganda ang andar. Ang maganda nga na mixture ay yung ma-reach mo yung maximum niya. Actually, ang mixture na maximum ayon sa computation o sa formula, itong air fuel ratio na 14.7:1. So 14 sa air, 1 sa fuel. So yan yung pinaka maximum. Ngayon maganda, kaya nga pagka-setting nito, ang sa aking setting, nagmula ako sa 2 ikot, niluwag ko ng niluwag hanggang sa hindi na siya lumakas pa kapag naka-minor, kapag naka-neutral. So ngayon, kapag naka-neutral ka, simply nakababa itong karayom dito. So yung butas dito, okay, yung butas dito sa baba, hindi na, kumbaga natabunan siya. So yung fuel hindi makalabas
kasi nakasaksak yung karayom dito. Ngayon kung dahan-dahang umangat itong karayom na ito, saka ngayon lalabas yung fuel. Kaya habang ina-accelerate mo yung motor, pag angat nito, dalawa na ngayon ang lumalabas na fuel dito sa pilot at saka itong sa main jet dito. So habang tumataas ito, kasi patulis ito patulis. So habang umangat ito, dadami yung paglabas ng fuel. So darawa na sila ngayon fuel na parte o portion na lalabas ang fuel. So ang ina-adjust natin dito yung fuel na yung adjustment na ito na screw na ito plus yung ito sa pilot na ito. So itong dalawa ang ina-adjust natin na kailangan maganda ang andar ng motor. Ngayon, yung screw na ito ay tumatapat ito yung sa ating sa gasolinador, ito yung umaangat-angat. So ito may uka dito. Kapag i-screw mo itong pahigpit, so tutulak itong dulo na ito, kaya aangat ito ng konti. Kasi may nakakurba naman na parang oval dito sa dulo ng gasolinador na ito, itong sa konektado sa gasolinador na ito. Pag angat, so lalaki ang daluyan ng hangin. So kapag i-screw mong pahigpit ito, kunting aangat naman ito, kaya lumuluwag yung daluyan ng hangin. So ito yung usual na ating ina-adjust. So itong screw na ito naka-maintain, hindi naman natin lagi ito ginagalaw. So naka-setting lang, dapat one time lang ang setting mo dito. So yan ang balancing ngayon. Yan ang ating binabalance na paano natin matipid ang fuel. So para matipid, i-maximize natin. I-maximize na sana marating natin yung ratio na 14.7. Hindi naman natin malaman yung mixture na ito. Atin lang pakiramdaman kung pagluwag ng palong natin dito sa itong screw na ito, pag wala ng pag hanggang hindi na siya kumbaga hindi na siya lalakas pa, yan na yung setting niya. Yan, hindi na lalakas pa kapag naka-neutral ka lang, kasi nakababa naman ito. Pag hindi na siya lalakas pa, yun na yung pinaka-maximum niya. Ngayon, pag-usapan pa natin yung mayroon pa akong ginagawa na device, yung pinakita natin na kumukulo. Ngayon, mayroon pa akong dinagdag na isa dito. Mayroon pa akong tinap dito sa dulo na ito, sa parte na ito. Ano naman yung ginagawa kong ay dagdag pa? Paandarin ko muna itong motor. Okay. So ang dagdag na ginagawa ko pa ay itong bagay na kumukulo na ito ay tubig. Okay. Ito naman may pinanggagalingan nito dito sa kabila. Ito ay ating hydrogen or gas generator. Lalabas dito sa hose at papasok dito sa ilalim dito at lalabas dito sa taas. Paglabas dito sa taas, papasok naman dito sa manifold. Sa manifold ng makina. So in between ng karburador at saka sa makina. Ayan, nakatanim siya dyan. So ito yung hose ng fuel, nakati yung ating hose na galing doon sa kumukulo na yun. Yan, nakati yan. So yan ngayon yung ating ginagawa pa. So kaya na makakasid tayo dahil papasok nga ito doon sa, ito yung ikatatlong point na ating ina-adjust. So ito yon, nakati, papasok dito sa, okay, dito tayo banda kasi dito ang view ko niyan. So sa banda rito makikita natin, ayan yung kabila, ayan nakati, ayan nakati, papasok dito sa manifold sa pagitan nitong makina at saka sa karburador. Okay, so ito ngayon yun. So ito yun, papasok dito. So mayroon ka na ngayong, kapag mayroon kang may device nito,
nga yan. So tatlo na ngayon ang iyong ibabalanse. So habang naka-neutral ka, o ito ngayon, habang naka-neutral ka, ito lang ang ina-adjust mo. Ngayon mayroon ka ng dagdag na ina-adjust. Okay, dinagdag na natin itong isa pang point na ito. Papasok dito hangin, hangin, yung gas na may water vapor. Ayan, may water vapor po yan. Yan, so may gas, may water vapor na kasama dyan. So at ang pumapasok dito, gas at saka water vapor. Kaya habang naka neutral, in-adjust mo na naman ngayon ito. So habang nakababa, okay, habang nakababa ito, binaba mo ito ng maigi. So ibig sabihin, kapag nakababa, katipid ka, dapat nakababa ito para walang pumapasok na gas. Kasi kung umangat ito ng konti, dahan-dahan naman papasok yung gas. So dapat nakababa ito. Ngayon, dahil nakababa yan, ang additional mo na air dito. So naka-bypass ka ngayon, hindi umangat dito. Okay? Hindi umangat dito, walang gas. Pero naka-bypass ka, nakadagdag ka dito ng hangin. Hangin, kasama dito yung gas, yung hydrogen plus yung water vapor. So dadagdag ngayon yung hangin. So ngayon, ang ating tawag dito, super lean na tayo, sobrang dinagdagan mo ngayon ng hangin. So dinagdagan mo ngayon yung bilang dito, talagang na-attain mo itong mixture na ito. Na-attain mo ito dahil dinagdagan mo pa ng quantity ng hangin. Kaya tiyak na yan na makakatipid ka talaga sa fuel. Diba? Tiyak na yan na makatipid ka, kasi liban pa sa ganyang setting mo, dinagdagan mo pa ngayon yung hangin dito sa point na ito. So super dami na ngayon dito ang hangin. Okay, ang tanong, gagana pa ba ng maayos? Gagana. Malalaman mo kung hindi malakas ang motor, kasi kung wala itong gas na ito, kung walang gas, walang hydrogen dito, magkakaroon ka pa lang ng singaw dito, mamamatay na yung motor mo. Kasi dito nga, nakasiting ka na dati dito, kung walang device ka, pag madagdagan mo pa ng hangin yan, mamamatay na yung motor mo. Ngayon, ito, hindi na mamatay. Hindi na mamatay. Maganda ang, ayan response ka agad. Super dami na ang hangin kasi naka-bypass ka. Okay? Nakababa lang yung mo dito, nakababa lang yung gasolinador mo dito kasi naka-minor ka. Okay, nakababa lang yan, walang pumapasok na gas, nakababa lang. Pero lalong nadagdagan yung hangin mo kasi nagtap ka pa dito ng isa pa. So tatlong punto na ngayon ang iyong point of adjustment. Kasi ang adjustment dito, ito ang setting nito. Ito, yung valve na ito naka full open ito. So yung valve na ito naka full open yan. Tapos ilalak mo dito yan para hindi magalaw. So kaya ganyan ngayon ang daloy. Kasama dyan hangin, kasama hydrogen, kasama water vapor. So ito, pinadaan mo dito ang hangin, dito ang pasok sa pagitan ng makina at sa carburetor. Kaya super dami na ngayon ang hangin mo kumpara sa fuel, no? Sobra na ang hangin mo kaysa sa fuel, pero maganda pa rin ang hatak, di ba? Maganda pa rin ang hatak. Kaya dito prove na makakatipid ka nga. Ngayon patungkol sa tower naman, okay, masusubok natin yan kapag ating pandarin. Okay, susubukan natin, ilabas natin. Ito, lalabas tayo papuntang palabas na Kidsa. Okay, ay sa Kidsa na tayo. Hindi matraffic pero hindi gaano kasikipan. Ay dahil siguro sa mahal na
gasolina, crudo. So ito, ginagamit natin itong ating sasakyan, at kita natin walang anumang problema tulad ng mga hinala ng iba na baka may masira. Yan po ang kanilang mga inaalaala. Pero nagmula pa tayo ng November 2019 at maayos po ang ating ginagamit na device na may tulong na tubig. At dahil sa mahal na gasolina, kailangan po nating humanap ng paraan, at ito ay napaka the best. Wala na pong ibang mas magaling dito sa paggamit ng device na ito. At yung setting na yun na ating nilagay na malabnaw, or ang tawag sa English ay lean, malakas naman po ang hatak. Kahit yun ay ang setting ay medyo mas marami na ang hangin, pero ito maganda ang hatak. Kahit sa galing ako sa Julia Vargas na paahon, wala pong problema, malakas ang hatak. At dito sa EDSA, minsan nga kapag may mga humaharurot, sinusubukan nating sundan, hindi po tayo naiiwan. Kahit yung mga malaking gulong, mga malaking makina, hindi po nila tayo maiiwanan pagka atin pong sinusubukang sundan. Kaya ito po, nandito nga tayo sa EDSA. Maayos po ang function ng ating motor. Ang makina nito ay 1 to 5 lang, pero kapag mayroong humaharurot na mga medyo malaki, susundan po natin, hindi po tayo naiiwan. Kaya patunay po na malakas ang hatak kahit lane o malabnaw yung timpla sa hangin, o malabnaw ang timpla ng fuel kaysa sa hangin. Ibig sabihin mas marami ang hangin kaysa sa fuel, dahil nga sa pinakita nating setting. Pero ganun pa man, maganda pa rin ang hatak ng makina, magandang hatak ng motor. Ito malaki, subukan natin sundan tong malaki na to. Mga ganito minsan harurot to mga malaking makina. Yan, laking motor. Iba yata daan ito, so magpa-flyover ako, diretso yata siya. So ibang daan namin, hindi natin pwedeng sundan. Yung mga lalamog, mabilis nito mabilis at mga lalamog. Dito medyo maluwag
problema sa lane na setting. Ayun, may pabili. Sundan natin. Mabilis na to, sundan natin to. Right pala. Alam ko mabilis, di pala.